Hi guys! Maayong hapon! It's Friday, finally weekend na. So, yung vlog na 'to, gusto ko lang na chika-chika sa inyo and maupo lang ako dito. Chika lang talaga tayo, wala tayong gagawin na kakaiba. Grabe yung nangyari kahapon. Hindi ko talaga day kahapon. After nung nag-exam ako, I think mga 3 PM yun, pumunta ako doon sa city. Ikot ako and then pumunta ako doon sa Himtex and may nakita ako na pang-journal and cute na ballpens. So, bayaran ko na sana kaso nalimutan ko yung wallet ko dahil nag-change ako ng bag. So, yung wallet ko nandoon sa Wednesday na bag na ginagamit ko. Buti na lang kay si Mika, same kami ng schedule and then natapos na siya sa exam. So, nag-message siya sa akin na pupunta kami doon sa malapit sa castle dahil may international na food. May mga food na Asian, from Turkey, from Europe, basta iba't ibang food. And then, na-share ko sa kanya na nalimutan ko yung wallet ko and then hindi nga ako makabayad sa gusto kong bilhin na pang-journal at saka yung ballpens. And pinuntahan muna niya ako sa Himtex and binabayaran niya yung pang-journal at saka ballpens. So, nandito na siya. Na-cutean talaga ako. Wala akong pakialam talaga kung anong price, basta ma-cutean ako pang journal, bibilihin ko talaga and then ballpens. Mahilig ako magsulat-sulat ng mga naisip ko. After, pumunta kami doon sa malapit sa castle, yung may mga food na mabili namin and then kumakain kami doon. Si Mika, siya yung nagbayad sa aking na-order and then nag-swish lang ako sa kanya after. Nung naghiwalay kami, nagtingin-tingin ako sa H&M Home. Tapos may nakita ako na yung chopping board bitaw and pinaplano ko na talaga na magbili ng bagong chopping board. Gusto ko yung something na aesthetic para sa akin kay, 'di ba, ang ganda kaya na feeling kapag nagluto ka ng food tapos ipang-chop mo and then maganda yung gamit mo, yung feeling mo aesthetic talaga. So, nakakita ako ng dalawa, maliit tsaka malaki. Binabalikan ko dahil nga hiwalay na kami ni Mika, tapos si hubby din nung time na yun, nasa bahay na siya after sa kanyang work. And umuwi ako and then ginagamit ko yung scooter na nirentehan ko monthly. Grabe talaga ka-detail ba? 'Di ba guys, kung lagi kayong ma-watch sa aking vlogs, hindi ako ma-detail like small thing, i-share something gano'n, 'di ba? Hindi ako ganyan. Pero gusto ko lang talaga ma-chika kung bakit talaga ako na-stress kahapon. So, 'di ba, may gusto ako na shopping board doon sa H&M Home, binabalikan ko. So, nasa bahay na ako, nasa si Abby nandito. Grabe talaga ka-detail. And sinabihan ko siya na babalik ako, may bibilhin ako. So, na okay naman yung aking steps, nag 10,000 na. So, okay lang sa akin na mag-scooter. So, bumalik ako doon, mabilisan. Nabili ko agad-agad yung chopping board na dalawa na gusto ko. And then, pumunta din ako doon sa Lindex. Kay gusto kong makabili ng mga medyas. Ito na siya, 3 yung binibili ko. May pula ako, tapos may white na may ribbon, and then may yellow. And ang cute nito, oh. Basta mag-chika lang ako sa inyo. Guys ha, grabe talaga ka-detailed. And then, almost 7 PM na yon, nakinig-kinig ako sa music. And after, nung inaalis ko na yung AirPods na ginagamit ko, pagbalik ko, hindi na siya ma-on. So, it means yung phone ko, nilagay ko somewhere sa Lindex. Or probably sa H&M. Yun yung iniisip ko. And then, hinahanap ko sa Lindex, hindi ko nakita. And then, pumunta ako sa H&M.
H&M hindi ko makita, and then kailangan ko ng lumabas dahil magsira sila ng 7 PM. So, grabe pala talaga ako kamalas kahapon dahil kailangan ko mag-walking ng mga 20 minutes papunta dito sa bahay dahil nawala yung phone ko, and magamit talaga ako ng phone kapag na scooter kay may app so nag-walking ako, and grabe talaga kamalas talaga. Kasi nitong week na 'to, nag-start na naman ako mag-workout, and then nung na-workout ko nung Tuesday, legs. So, ang sakit talaga ng legs ko dahil may muscle pain ako and kaka-workout ko pa. So, grabe talaga kamalas pero tiniis ko yun. And then, nung umuwi ako dito, sinabihan ko agad-agad si Habi na ito yung nangyari, kailangan ko hanapin yung phone ko. So, binalikan namin, and si Habi may dalawa man siyang apps sa scooter. And pumunta kami, scooter kaming dalawa, tapos hinanap namin, baka nasa labas bitaw ng H&M or Lindex. Pero, wala talaga siya. Ang kaproblemahan namin baka bitaw may nakaapak, baka nasira yung phone ko. Yung phone ko na-track ni Habi, nandoon lang talaga siya sa malapit sa Lindex or H&M. And bumalik kami ni Habi. Kay hindi man namin makuha, kay close nga yung mga stores na. And then after, bumalik si Habi, nag-double check siya na baka nasa labas, and then umuwi si Habi, hindi niya na dala yung phone. Na-realize ko talaga na grabe importante yung phone ko. Hindi lang siya sa pag-social media na gamit bitaw, kundi yung sa bangko, yung bank ID na if I purchase, kailangan ko mag-sign in sa bank ID. Yan talaga yung pinaka-importante sa aking phone. Tapos yung zero na fasting na app, meron din, and then pang workout ko, and then pang track ko din sa aking fitness, kay pang third week ko na ngayon, gusto ko na ipang-check, usually kapag before ako matulog, kontak ko sa family ko, and yung scooter na if magmadali ako, makagamit lang ako, or kung gusto ko na may puntahan somewhere na medyo malayo-layo, makabus ako, gamit talaga yung phone ko sa pagbayad, sa pagsakay, kaya na-stress talaga ako. Kaninang morning, mga 10:00, si Habi yung kumukuha. Pwede man niya ma-ring bitaw kung saan, and pwede niya ma-vibrate. So, hinahanap niya sa H&M daw. And then, tinatawagan siya ng Lindex na nag-work doon na nandito yung phone, pakikuha na lang. And nakuha na ni Habi today. And nandito siya. So, wala man kaming contact ni Habi kaninang morning. And sinabihan ko si Habi gabi na pag makuha mo yung phone, ilagay mo lang dito sa table sa sofa natin. Ang nilagay niya. So, nandito na yung phone ko. Hindi ko talaga kaya na walang phone. Pero kaya ko mga ilang days na hindi magagamit. Like, pang social media, yung hindi gaano talaga ka-importante. Pero di ko talaga kaya yung 1 week na walang phone. Like, hindi ako makapunta somewhere pag mag-bus. Feeling ko hindi ako gaano maka-move sa gusto ko puntahan. Kay pag gusto ko talaga na may gawin somewhere na malayo, puntahan ko, mag-bus ako, or yung mas importante pa yung phone ko kay nakakonek man siya sa bank. Importante talaga yung phone dito, lahat-lahat kasi nandito. Grabe siya ka-detailed yung mga sharing ko sa inyo. Iniisipan ko sa inyo kung i-share ko ba sa inyo kasi kunting bagay lang siya, and then wala tayong ma-learn. Gusto ko lang talaga siyang i-chika-chika sa inyo, ano yung ganap, and grabe talaga kabait si Habi. Pag uwi ko dito, na-share ko sa kanya, like agad-agad siyang mag-action, pumunta kami agad-agad sa city para mahanap, and
wala talaga siyang sinasabi na or bine-blame niya ako. Tinanong niya ako kung saan ako pumunta, ayun lang naka-focus siya doon and grabe ang bait ni hubby. Tapos nung pagdating namin dito, umuwi na kami nung hindi na namin nahanap yung phone. Nagsabi na ako ng word na hindi okay para sa self ko kasi na-disappoint ako sa self ko. Bakit nilagay ko somewhere or bakit nawala ako yung phone, like matanda na ako, dapat alam ko na, dapat nilagay ko, ang chinik ko. Ang sagot lang ni hubby na, binili natin yung phone mo nung 2023, so mag 2 years na yun or 2 years na yung phone mo and one time mo lang siya nawala. And normal lang yan na mawala natin yung bagay. Wag mo na lang sirain mo yung gabi mo. Ganun yung nasabi ni hubby and and then, nagkalma na talaga ako and nakatulog ako ng early. Grabe yung discussion natin, no? With detail talaga, no? Yung mga nangyari. Sa nawala yung phone ko. And, yun lang talaga siya. Ngayon, okay na ako. And, 100% na-appreciate ko na yung mga nabili ko kahapon. Na cute na pang journal. Tapos, cute na ballpens. Ang una kong isulat nito mamaya ay stress ko na nawala ko yung phone ko. And buti na lang si hubby, tinatry niyang hanapin kahapon. Tapos, nandyan siya, hindi niya ako pina-stress pa, kundi siya yung nag-help na i-calm down ako. And then, tingnan nyo naman gaano ka-cute yung aking mga medyas. Anong Tagalog sa medyas? Mga langga. Medyas lang din ba? Sa amo, sa Bisaya, kay medyas. And then yung chopping board din na nabili natin sa H&M. Salamat talaga sa mga bago, old ko na subscribers na laging nag-support, nag-like, nag-comment, nagme-message sa akin lagi, nangumusta. And sa lahat ng feelings ko, happy ako, sad ako, stress ako, lagi kong sinishare sa inyo. And hindi talaga ako nag-pretend sa inyo na ito yung sitwasyon ko na opposite. Kaya, may times talaga na di ko gusto na mag-share something na stress ako. Gusto ko lang na plain, normal, aesthetic, ganun bitaw. Dapat i-share ko. Pero, yung life kasi hindi ganun. And, siguro, marami din makarelate bitaw na hindi ka feel good, may mga days na hindi ka okay, normal lang yun. Ganun talaga yung life and lagi nandiyan yung stress kasama mo. Ang lagi kong sinasabi, depende na yan sa'yo, paano mo siya i-handle and sa iba't ibang situations, 'di ba? Thank you for watching. I hope nag-enjoy talaga kayo. I love you so much, guys. Bye-bye.